Yo, back again. Nag-post lang tayo ng panandali dahil marami sakyan kanina. Hirap mga gano. Dumaldal lang. Oh, yeah. Hirap dumaldal ng ano traffic, tapos nagmumotor ka. Kaya bilib ako sa mga veteranong motovlogger dyan. Nagiging ganda rin tayo soon, no? Gagamitin natin tong si Snap. Actually, ang pangalan pala ng motor ko na to si Snap. Okay? Bakit Snap? Hindi ko rin alam. Kasi itong motor na to galing sa tita ko. Ngayon, nung nabili ko siya, second hand, syempre, tita ko, di naman rin gano'ng alas pag itong motor na to dahil trabaho, bahay, trabaho, bahay, trabaho, bahay lang to, no? Isipin nyo to, 27 years old. 27? 27 kilometer yung tinakbo ng motor for 7 years. So, napakasariwa siya, no? Kumbaga, puta na. Almost brand new pa. Paano naging brand new sa 27,000 kilometers? Pero puta na tol, wala akong masabi sa motor na to. Kasi grabe yung alaga ng tita ko dito. Kaya grabe rin yung alaga ko sa kanya. So, kaya nga dami ng gasgas dito. Hindi. Kasi ito sa gasgas na to, sa motor na to, actually, unfortunately, na-accident yung tita ko. Pero di naman malalaya. Parang out of balance lang siya. At na-fall down, natumba sila. Dahil lang out of balance nga, nagkaroon ng gasgas dito sa left side. And also, tong kuya nyo, ako, tang-ina, na-aksidente tayo during our working days sa isang logistic company, no? Hindi ko na papangalanan yan, pero JNT yun. During ano? Okay, wait lang. Yeah. Thank you, sir. During tawag yan? During work days. Putang ina, hindi ko makalimutan yun, tol. Putang ina. Habang inutusan tayo ng isang superior. Superior. Actually, itong superior ko na to, mabait to, tol, mabait to, actually. Sobrang bait. Sobrang bait, pwede na siyang kunin kunin ng higher management. Tangina nyo, kayo naman, masyadong kayong hindi pa mamamatay yun. Sa banda mo yun Hindi, pero biro mabait yun siya. Sir, shout out sa'yo. Pero di kita papangalala, baka ipapang mo ko Pero mabait siya, love you sir. Pero yun na nga, speaking of trabaho, tangina, na aksidente tayo during tawag doon, yun na nga, on duty tayo, no? Na-aksidente tayo dahil inutusan tayo ng isang superior na pumunta dun sa isang warehouse dito sa Taguig, kung saan may pinick up tayong isang equipment, equipment ba yung pagkaalala o equipment, isa sa pinakamahalaga na gamit ng isang logistic ano ba yan? Basta equipment siya sa loob na warehouse, no? Yung ginagamit yung mga pascan. Alam mo, mga pascan ng parcel para ma-record na halimbawa, yung parcel nyo, binaba nyo sa bumaba yun sa dinala nung seller sa drop point. Makuha sa ang branch na logistic kineso. At pag nandun na yun, syempre i-scan yun ng tauhan nung mismo no branch na yun. Diba? Branch na ano ba? Branch na logistic company sa lower. Ngayon, pag na-scan na yun, automatic ma-upload yun sa system at dun yun makikita sa Lazada nyo, na makikita nyo, dun yung matatrack, no? Pag halimbawa na i-drop na, putang ina, haba ako magpaliwanag, putang ina, di ko rin na alam no? Hindi, joke lang. Pag na-scan na to, automatic magre-reflect na to dun sa Lazada nyo, kung sa Shopee nyo, kung saan, halimbawa your parcel drop arrive at Taguig, no? Ngayon, ibig sabihin nun, pag naka-declare na yun doon sa app nyo na nag-arrive na siya doon, ibig sabihin doon sa oras na yun, kasi may oras yun doon yung oras na na-scan yung mismong nyo, okay? Yung mismong parcel nyo, yung mga item na in-order nyo through online, okay?
ganun. Ay, continuous hanggang sa makarating sa sorting area. Ay, deliver na sa inyong delivery driver. At ayun, nasa inyo na ang inyong kaiwagang parcel. Ayan na. Masyado lang tayo yung boss ang Galianes eh. Ayun ang speaking of aksidente. Yan. Speaking of aksidente tol, na-aksidente tayo dyan sa ano eh. Sabay C5. Tangin na. Actually blind spot yun. Ewan ko. Bigla na. Hindi ko masabi na kung may mali. Oh shit. Kasi putang ina bro. Biglang blind spot. Bag! Actually takbo ko na. Siguro sa 30 lang. Hindi rin naman sa 30. Tapos yung siyempre yung impact putang ina. Grabe din. Pero hindi naman grabe kasi sa kanya ay putang ina counterflow oh. Anong trip mo Brad? Actually no, back to the topic tayo no. Saan ba ako? Putang ina kalimutan ko. Ayun na nga no. Saan ba ako? Putang ina. Nakalimutan ko kasi gago yung nag-counterflow na yun eh. Yung kamote talaga eh. Mga kamote yung sa daanan eh. Okay, currently dito pala tayo sa Bikutan ano. Ayun na, speak of disgrasya mga tol. On the spot, bag. Ang insura namin, imagine niyo na lang. Motor nyo, padiretso. Ngayon, biglang parang may blind spot dito sa kanan. Nyo, biglang may lumabas na Honda Click 125, gano'n. And then, biglang bagag. Putang ina. Wala na. Nangyari na. Actually, damage na natamo nung ano. Damage na natamo nung kasama kung nabanggaan. Yung kasi yung bulb is balikulang yung brake lever niya sa kaliwa. I think, oo, tama, kaliwa. And then, dun sa kanya almost yun lang eh. Yun lang, pinaka-damage siya. Ako, putang ina, damage sa akin yung footrest ko, Brad. Basag na basag. No? Basag na basag siya, actually. Tangin lang yan. Tapos ang mabigat nun, ako pa nagpagawa sa motor niya. Tangin na. Kung alam nyo lang, kung hindi ko nayangat siguro yung paa ko nun. Tanginang yan. Baka bali yung paa ko, sobrang lakas ng impact eh. Oo. Yung bad trip din ako, di ko rin malaman ba't ako nagbayad sa putang inang yun eh. Ako na magpagawa kasi mabait yung ano, mabait din yung bulb sa accident kami, mabait siya ako dito. Literal mabait talaga kasi ayaw niyang pumayag na babayaran mo siya. Kailangan daw para as fairness, part of the settlement na kasama ko siya nung pinagawa yung motor niya. Actually yun, nakabili syempre ako tangina, nakabili, okay na kami. Ang mabigat nun, tangina, di pa tapos yung problema ko, pinagawa ko pa yung mismong motor ko. Ang mabigat nun tol, wala ako nakuhang pera dun sa agency namin. Ang isipin mo hindi ka direct employee or hindi ka direct dun sa company pero inutusan ka na hindi naman naka-align dun sa trabaho mo. And then putang ina Brad, bibigyan ka lang ng 1,000. Actually dun sa department namin, meron kami dalawang department. Department ko yung supplies ng buong logistic company na to. Tapos yung isa is yung dun sa ano, tawag to sa department ng mga transportation. Yung transportation, nakikita nyo mga truck logistics, no? Ayun, mabigat doon to. Tangina, binigyan ako ng 1,000. Sobrang sama ng loob ko eh. Tapos tanginang yan, tangina talaga, hindi ko mawari yun. Isa sa dahilan kung ba't ako mal sa putang ng kumpanyang yun eh. Hindi ko na sikmura, putang yan. Bigyan ka 1,000. Putang ina, gagawin ng 1,000 mo pamparepair ng motor mo. May paasa ko sa insurance. Masyado ka lang ano eh, hassle din masyado. Pero tangina kasi bigyan ka ng 1,000. Putang ina, hindi ako nagdedemand dun.
Ako nagpuso siya magbigay 1,000. Putang ina. Overall repair ng motor ko magkano yung kasama na dun sa damage ng kabila, nasa 5,000 higit. Isipin niya yun. Tapos bibigyan ka ng 1,000. Ano, parang ka nanggagago lang eh. Parang binugbog mo yung bata tapos bigyan mo lang ng candy para maging okay. Tanginang yan. Animal eh. Pero anyways, tapos na yon, no? Ay, ayaw ko na balikan yun. Kaka-bad trip lang. Dami rin takabagmana. Tanginang yan. Ay, ewan ko sa mga tao yan. Gusto ko na manahimik. Oo lang ako ng oo kasi sa trabaho doon bro, mga choy, di ako nag-iinarte. Saka pag may binato sa akin, sige, gawin mo to. Okay sir, on the way. Kahit medyo masama na yun, sige sir, takin na, di ako nag-iinarte ha. Part of the job ko. Pero syempre kailangan mo rin maging magiging responsable. Hindi sapat na may sakit ka para hindi mo gawin yung duties and responsibilities mo as part of the organization. Yun yun. Eh, isa sa pinaka-buisit na karanasan ko sa kumpanya, bigyan ka ng 1,000. Tanginang bad trip talaga ako eh. Akala na. Actually masaya rin ang experience ko doon dahil tanginan, ang dami ko rin na-realize sa sarili ko na during on duty pa ako sa trabaho niya, sa logistic company niya. Ang dami ko natutunan, lalo na sa pagdating sa time management pa nila. Tapos critical thinking, self-assessment, kung kaya mo isang bagay or hindi. Tapos ano pa ba, dami. Ang galing eh, alam niyo, parang tinadhana yung trabaho niya para i-open yung mata natin, yung mata ko. Okay, ano ba ngayon? Wednesday? Akala ko may violation. 3 kasi ito sa harapan ko guys, ano? May Toyota Innova dito na hinarang ng ng enforcer. Yun lang pala, nagtanong lang, kala ko may violation eh. Tapos tinignan ko yung plate number, 3 naman yung dulo, kala ko coding siya. Anyways, yan lang. I hope you enjoy. Enjoy ang puta. Okay, sige sir, diretso. You know, I hope you enjoy this vlog, short moto vlog. Actually dito moto vlog, puta kina, nagkwentuhan lang tayo mga tol eh. Pero hopefully kung may nakakwentuhan ako. At salamat sa time sa mga nanonood, no. Check it out. Kung TV, hindi. Dapat magkaroon rin tayo ng sarili natin. Ano ba? Tangina, wala pa isip, bahala na kayo. Sige na, bye na. Yo.